Sa pagpasok ng unang araw ng Mayo ay nagiging usap-usapan muli ang hinihinging salary increase ng mga empleyado. Kaugnay nito, makakapanayam natin via phone Ed Lacson, Employers Confederation of the Philippines President. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Yes, sir. May 1, Labor Day na naman po bukas. May good news po ba tayo para sa ating mga manggagawang Pilipino? Actually, ang good news naman po sa aming mga hanin ng mga employers, hindi naman namin iniipon para sa May 1. Continuing po yan kanya-kanyang panahon ng pagbibigay ng mga benepisyo sa mga manggagawa sa kanya-kanyang kumpanya. Depende sa performance ng kumpanya. So, hindi naman naghintay ng May 1 para mag-announce. Bali nanghihingi po ng salary increase. Maigagrant po ba ito ng ECOP for tomorrow? Yung pong salary increase na yan, yung mandated wage setting mechanism natin, yan po parang one size fits all. Pagka inilatag ng pamahalaan, inuutosan lahat ng kumpanya na magbigay ng increase, kaya o hindi, napipilitan po magbigay. Pero ano po yung sentiment ng mga members po ng ECOP dito sa hinihinging aumento ng mga manggagawa? Situational po yan kasi meron kami mga kumpanyang malalaki, meron mga kumpanyang medium, small, and micro enterprises. So, kanya-kanya po situation yan. Meron pong talagang merong may kaya, merong hindi. Yung mga small and medium enterprises, medyo nahihirapan. Can we say, sir, na majority po ay open to this wage increase? Yung pong pagiging open, it's a matter of situation of the company. Kasi hindi naman lahat ng kumpanya pare-pareho ng situation Merong mga nalulugi, merong tumutubo. Yung mga tumutubo, wala kang problema yan, lalo yung malalaki. Kasi wala naman pong minimum wage earner sa kanila Yung malalaki, puro mga above minimum wage yung mga nandun Sir, kasi di ba napapabalita na tumataas yung ekonomiya ng Pilipinas. Paano po nito naaapektuhan yung mga businesses? It is still a jobless growth kasi kung makikita mo, tumataas ang GDP, but it is still a jobless growth. Para-para pa rin yung 11 million pa rin yung unemployed and underemployed. So, it is still a jobless growth. Ang ating kasing isang malaking challenge from an agricultural-based country, tumalon tayo sa service sector. Nalimutan natin yung manufacturing. Manufacturing is the biggest job generator. In other words, kailangan balikan natin yung ating industrial plan. In other words, sir, hindi po nararamdaman ng ating mga employers itong pagtaas ng ekonomiya natin? Nararamdaman po naman yung mga sa service sector. Bakit kita naman rin yung tumutubo ang mga BPO, yung mga stock exchange, yung mga bangko. Pero ang sinasabi ko, yung mga maliliit natin mga namumuhunan na mga medium, small, and micro enterprises, hindi naman po lahat yung nakakaramdam ng GDP growth. Opo, sir, nabanggit nyo kanina na meron pong portion or kahit po kakaunti lang are open to giving wage increase. Gusto ko pong malaman hanggang po yung kaya nilang ibigay. Alam niyo po, yung minimum wage increase yan, dalawa lang po dahilan para magbigay ng minimum wage increase ang pamahalaan natin. Una, yung erosion rate ng peso, at pangalawa, yung kakayahan ng mga employers na magbayad. Yes, opo. So, binabalanse yan. Pero kung erosion rate lang, arithmetic lang pinag-uusapan dyan, may computation na dyan ng NEDA, ang erosion rate is mga 1.2% or equivalent to 5 pesos and 90 centavos per day. Yun po ang arithmetic equivalent ng 1.2%. Sir, kasi po yung huling wage increase, di po ba last June 3? Last year pa po? Yes. Opo. Medyo matagal na po ba ito or ganito po talaga yung interval? Actually, sa batas naman kailangan 1 year ng interval No petition will be entertained within 1 year unless there is a supervening condition. Yung talagang napaka-dramatic na increase ng inflation. At kay 30 pesos na binigay noon last year, nasa hukuman po yan Tinulog po namin sa Court of Appeals para reviewin dahil napakataas. Pinakamataas yun sa buong salary increase since 1989. And right now, sir, you cannot see any supervening condition to increase the wage. Nakita po naman yung bumabagsak lahat ng commodity prices, lalo na yung langis. Bumabagsak ang ating inflation rate manageable, 3 to 3.5%. So wala po dahilan para magkaroon ng supervening condition.
I see. Sir, I just want to get your opinion on this 125 peso legislated across the board wage hike na hinihingi po mula sa ating mga congressmen, senators. Yun po isuntok sa buwan niya since 1989. Taon-taon hinihingi po nila 125 since 1989. Eh kung babalikan po nila yung yearly wage increases na binigay ng pamahalaan, mahigit na 400 na ibigay. Kaya yung 125, wala na pong meaning yun. Mantra na lang yun ang ating mga kasama sa industriya. Bali malabo po. Para kung maibigay 125 across the board, it will cost us siguro mga 300 billion pesos a year. And it will cost siguro mga 700,000 jobs na mawawala. Siguro double-digit inflation. Kaya medyo ingat-ingatan natin yun. It might kill the goose that lays the golden egg. Eh baka magsarado maraming kumpanya. So maraming kumpanya po ang magsasarado kung matutuloy po itong 125 peso legislated Yung po depende. Ayon po sa table model exercise na ginawa namin ng aming pahanay, napakalaki po na impact niyan. And in effect, yun po mga kababayan natin, yung iba po mawawalan din ng trabaho kung matutuloy po ito. Opo, ang dapat sana pagtuunan ng pasin natin mga kasamahan at saka mga policy makers, yung 11 million according to government statistics na kakaunting trabaho at saka yung walang trabaho. SSWs nga 24 million yun, but it doesn't matter. 11 or 24 million, napakarami pong walang trabaho. Well, Sir Lacson, how about non-wage benefits? Do we have this po for our employer or our employees this coming Labor Day? Matagal na po yung non-wage benefits kung sabi nga namin, we are not dictated by a May 1 celebration. Yan po all year round. Kanya-kanya pong panahon ang mga bawat kumpanya sa pagbibigay ng non-wage benefit, yung mga uniforms, yung mga food benefit, transportation benefit, medical benefit. Iba-iba pong benefits yan At hindi po yan binabansya sa May 1. Tuloy-tuloy lang po yun. So, hindi na po kailangan ng Labor Day para po i-provide ng employers sa mga employees nila itong mga non-wage benefits kasi pinoprovide naman po ninyo. Is that what you're saying? Kasi naman yung May 1 is just a marking, a day to honor the workers. Ang hinihingi pa sa namin, magkaroon din sana ng Employers Day. I see. Para ma-recognize din na meron din kami tulong sa ekonomiya. Well, panghuling katanungan na lang, sir, ano yung maituturing po ninyong regalo sa ating mga manggagawa ngayong Labor Day po? Sa ngayon po, binabati po namin sila at we wish them well in their long march starting, I think, tonight. At sana maging mapayapa yun. At makakaasa po ang ating mga kasama sa industriya. Tuloy-tuloy naman po ang ating benepisyo kung tuloy-tuloy ang profitable operation ng kumpanya. Huwag po sila mag-alala. Hindi po namin pinababayan namin mga workers kasi kung meron po nagmamahal sa kanila, kami po yun. Okay, maraming salamat po sa assurance na yan, Employers Confederation of the Philippines President, Mr. Ed Lacson.